Good evening! Welcome! This is your show. This is your life, AGT, Anything Goes Topics, Season 7. Episode 88. Uy, and December 2, ang petsa po natin ngayon. Yes, and it's a Bible Tuesday na. Oh, yes. Kumusta, Jay? Okay naman pa, Tata Bert, kayo po? Okay na okay. Medyo Ah, hectic lang yung schedule natin kanina. Oh. Matagal-tagal lang inubos ng oras natin, kalahating araw sa City Hall. Uy. Bayaran kasi ng Amelia. Kaya pa pala. Naku. Di, umaga pa lang, andun ka na, Tata Bert. Ay, siguro 8 ako umalis eh. Ah, Tamang-tama lang yung dating doon. Okay. Pila na ng mga senior, pati senior pila. Dami rin mga senior ni Pero at Babay. least natapos na. Natapos naman natin yung mga dapat na sikasuhin doon. Yan. Yes, at ang sarap ng pakiramdam pag gano'n, di ba, Mhm. Tata Bert? Ayan. At Merry Christmas sa ating kulay, Tata Bert. Ay, oo, no? Ayan, Merry Christmas po. 23 days na lang. Ayan. Di naman po kami ulit nag-usap ni Tata Bert. Nagkataon lang po ulit. Denmark. Uy, Wow, galing Siyempre Denmark. na sa Denmark. Hindi, Ay! sa totoo lang galing kay Gina yan. Yan. Hello, Ate Gina. Ilang years na rin eh. Wow, ganda nga yun ang polo. Ayan. Okay. Kamusta po kayo lahat dyan? Ready na po ba kayo? At ang bilis, December na. Tapos, Oo nga. bagong taon. Alam. Grabe naman, grabe naman. Yung iba dyan nagbabalak na naman na magbakasyon sa mga probinsya nila. Ay, correct. Oo nga. Tayo dito lang. Yes, as always po. And speaking of dito lang, Tata Bert, ang ating activity nung linggo. Ay, yes. Oo. Oo. Actually, 19 na miyembro ang Oy. dumating. At napakaganda nyo. Nag-enjoy ako ha. Tama. Ang isang maganda pa na ay naitayo natin yung ating magandang Christmas tree at yung mga decorations na ilagay din. Oh. Thank you po sa lahat ng volunteers na dumating. Ako, grabe. Napakasaya nga. Agree ako. Kahit parang yung pakiramdam na nag-decor, hindi Tata Bert eh. Parang more of, basta masaya. Oo. Masaya. Yung banding na talaga. yun. Banding talaga. Correct. Yes. Yan po. Sige po, Tata Bert. Baka may mga balita ka pong gusto Oo. i-share. Wala nga dahil naubos yung oras ko doon sa ano. Ah. Pero anyway, ang nga pala may mga darating na naman na mga weather systems na imposibleng magdala na mga ulan na naman sa ating bansa. So be very careful about that. So, maging handa tayo sa mga pagbaha na iyan. Correct. No? Actually, yun ang isa sa narinig kong balita. Yan din kasi ang problema ngayon ng Thailand, Malaysia, and Indonesia. Marami rin lugar sa kanila ang binabaha. And India. Yeah. Wow. Neighboring countries natin. Talaga sigurong na yan, climate change na. Yes, totoo po. Sa sobrang climate change na, Tata Bert, diba? Sobrang tirik ng araw, tapos biglang uulan. Tsaka kanina mainit kanina, mali sa kanan ah. Opo, yun. Yan ang pinaka mapapakunot talaga hinuong mo eh. Ano ba yan? Eh, sa Isabela, tuwan-tuwa naman sila doon eh. At least after ilang weeks may araw pa na nasilayan na sila ng araw. Very good. Kanya-kanyang yan di ba? May nabasa nga po, Tata Bert, ano yun? Pag nandyan yung araw, naiinitan, nagre-reklamo. Pag nandyan yung ulan, naiinis na, nagre-reklamo. Ayun. Yan na nga yan. Talagang weather lang yan. Weather. Ay, batiin ko lang po sila, Tata Bert. Yes. Hello po, good evening, and thank you for watching Ate Irene. Hi, Irene. Nakakaandyan dyan nung Yes. Opo, ganda ng boses niya. Kuya Joseph. Hi, Joseph. At syempre, number 1 fan, Miss Linda Omania. Ayan. Miss Senedina Riazo. Hi. Tita Helen Tolentino. Hi, Helen. And Miss Lerma Adorna. Si Helen nga pala hindi nakarating dahil ika nga sa health din niya din pero nagpadala naman ng contribution niya para sa kanyang team. Thank you. Ano pong kulay si Tita Helen? Blue. Blue. Boy, ang blue team. Grabe. Kahit na iisa. Oo. At least, kahit na iisa ang blue team yung leader pa nila, ipinakita naman ng kanyang lonesome na iyon.
kumanta, nakailang Yes, kanta. nakailan. Diba? Andiyan dyan naman si May, kaso very occupied si May doon sa sista niya. Opo. Correct. Ayan. Oo. Tsaka laking bagay, kahit yan mag-isa si Tito Jimson, talaga talaga marami naman. siyang naisabit. Binit-bit niya yung team niya. Marami po siyang naisabit po ha, hindi po sabit. Naisabit na dekorasyon. Isa siya sa ano nag-announce kasama sa ano. Yeah. Yes. Opo. Pera yan, isa lang yan. Oo nga, pero yan. Thank you po talaga sa lahat na nagpunta. Sa mga hindi nakapunta, nagbigay ng contribution. Oo, kahit na yun sa abroad nga, nagpadala Oo eh. nga po. Yan. Okay. God bless po Mhm. sa inyong lahat. Ayan po. Sige po, Tata Bert, ano pa pong... Ayun, wala na ako na ano kanina eh. Hindi na ako nakinig ng balita eh. Oo nga po eh. Bukod sa nag-rally no linggo, Yeah. Oo. buti safe naman ang ano. Okay naman. Yes, peaceful naman. Sana nga lang ngayon magkaroon ng magresulta sa isang magandang pagbabago yung mga pagrarally na yan. Opo, ayan. At malapit ang simbang gabi, so pag-pray niyo ang Diyos. bansa natin, ha? Na kahit pa paano. Tsaka i-prepare mo rin sarili mo sa ano. Ay! Oo nga pala, Tata Bert. Oo. Makapagsabi ako eh. Mag-prepare tayo. Ayan. Sige po. Hello, Ate Judy! Hi, Judy. Ayan. Kamusta po? Kamusta po? Ayan. Ikaw po ba, Tata Bert, magpapasko ka po ba dito or sa Isabela po? Ano dito pa rin. Dito. Dito pa rin. Yes. Solid talaga to si Tata Bert. Yan. Mukhang may magte-Texas dito. Roll the house. Yan. Gutom na. Ayan po. So, sa aming Biblia, Jeremiah pa rin po kami. Yan. Yung bang chapters ng Jeremiah? Pang ilan, ano na ba yan? Si Jeremiah nga po pala, para sa kaalaman, no, ngayon lang naman makakasubaybay, manonood, isang pinili talaga na propeta ni Yahweh o ng Diyos. No? Actually, hindi pa siya pinaglilihi ng kanyang nanay. Sinigurado na ng Diyos na lalabas siya. Dahil pinili nga siya at hinilang na propeta. At the young age of 18, isinabong na po siya ng Diyos para maging isang propeta. Kaya ang main ano niya, siya ang maging bibig ng Diyos, magbigay ng balita, magbigay ng mensahe, at magbigay ng propesiya mismo kung ano yung sasapitin ng Juda at ng Benjamin at ng Jerusalem dahil sa maraming kasamaan na nagagawa o violation na nagagawa ng mga taga-Israel ng panahon na iyon. Yeah. Thank you, Tata Bert, sa pag-introduce kay Jeremiah or kay Jeremiah. And ano na po pala, 52 chapters po ang Jeremiah. Uy, 52. So, nasa 23 na po. Malapit-lapit na po. Yeah. Malapit-lapit na po ipaliwanag ni Sir lahat ng ito. Charot po. Sa aming assignment. Aming assignment. Ayan po. Thank you, Tata Bert. Basa na po tayo. Okay, sige. Ayan. Pagbasa mula sa libro ni Jeremiah, chapter 23. Ang pag-asang darating. Paparusahan ni Yahweh ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito ay magkawatak-watak at mamatay. Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga pinunong nangangalaga sa kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at ipinagtabuyan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya kayo'y paparusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa mga nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at pag-aalala at wala nang maliligaw kahit isa. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh,
Napipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David, isang hari na mamamahalan ng buong karunungan. Paiiralin niya sa buong lupain ang katarungan at katwiran. Magiging ligtas ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Si Yahweh ang ating katwiran. Ang sabi ni Yahweh, tiyak na darating ang panahon na ang mga tao'y hindi na manunumpa ng ganito. Saksi si Yahweh, ang Diyos sa buhay, na nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. At sa halip, sasabihin nila, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, na nagpalaya at nanguna sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Yun. Ang pag-asang darating. Well, dito naman, no, nagbigay na ng vision o propesya si Jeremiah tungkol sa restoration o muling pagbabalik ng Juda, ng Jerusalem, muling pagtatayo sa kanila. At doon dahil sa sasapitin ng Juda at Jerusalem na pagkawasa sa kamay ng mga bansang sasakop dito. Talagang kalunos-lunos ang pagkasira ng Juda at Jerusalem. Pati ang templo sa Jerusalem, nawasak po yan. Ang mga tao, nagkawatak-watak. Karamihan sa kanila ay na-export o nadala sa Babylonia. Naalila doon, naalipin doon, at matagal silang napunta o nabihag sa nasabing bansa, almost 70 years. At ito, yung mga binabanggit dito, sa verse na ito, darating na yung mga taong ito ay muling kukunin ni Yahweh at ibabalik sa lupa na kung saan sila talaga dapat manirahan. Ibabalik ang sigla ng Israel at magsasama-sama muli sila. Hindi lang yung mga nanggaling sa Babylonia, pati sa ibang mga bansa. Ikinalat kasi sila dahil sa nangyaring iyon Lahat ng mga ito ay muling magbabalik at itatayo ang Juda, ang Jerusalem at ang templo. Yan ang binanggit. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y darami. Hihirang ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muling daranas ng takot at pag-aalala at wala nang maliligaw kahit isa. Akong si Yahweh ang may sabi nito. So assurance ni Yahweh na talagang i-restore na ang Juda, Jerusalem sa dati nitong kalagayan o mas pauunlarin pa. Nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh, napipila ko itong isang maganda pa na propesiya. Pipila ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. Isang hari na mamamahala sa buong karunungan. Paiirali niya sa buong lupain ng katarungan at katuwiran. Magiging ligtas ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, si Yahweh, ang ating katwiran. Alam niyo naman po yan kung sino na yan. No. Ang sabi ni Yahweh, tiyak na darating ang panahon na ang mga tao'y hindi na manunumpa ng ganito. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, na nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Mababago na yun Hindi na yun ang gagamitin. Hindi na si Yahweh ang nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Mababago na. At sa halip, sasabihin nila, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay,
na nagpalaya at nanguna sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Kita mo, binanggit din ni Yahweh na siya rin ang nagtapon sa kanila Opo. sa maraming lugar. Pero siya rin ang magbabalik sa kanila sa lupang kung saan sila nararapat talaga mamuhay. Thank you po, Tato Bert. Ayan, meron ng trailer. Oo. Alam niyo na ang tinutukoy dyan kung sino. Ayan, tuloy pa tayo sa verse 9. Pagtuligsa sa mga propetang sinungaling. Tungkol sa mga bulaang propeta, ito ang pahayag ni Jeremias. Halos madurog ang puso ko. Nanginginig ang aking buong katawan. Para akong isang lasing na nasobrahan sa alak. Dahil sa matinding takot kay Yahweh at sa kanyang mga banal na salita. Sapagkat napakaraming tao sa lupain ito ang hindi tapat kay Yahweh. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan sa pagpapairal ng masama. Dahil sa kanyang sumpa, nagluksa ang buong lupain at natuyo ang mga pastulan. Wala nang takot sa akin ang mga propeta at mga pari. Gumagawa sila ng kasamaan maging sa loob ng aking templo. Ang sabi ni Yahweh. Kaya magiging madulas at madilim ang kanilang landas. Sila'y madarapa at mabubuwal. Padadalhan ko sila ng kapahamakan at malapit na ang araw ng kanilang kaparusahan. Ito ang sabi ni Yahweh. Malaking kasalanan ang nakita kong ginagawa ng mga propeta sa Samaria. Sila'y nanghuhula sa pangalan ni Baal at inililigaw ang Israel na aking bayan. Ngunit, mas lalo pang kasuklam-suklam ang namasdan ko sa mga propeta sa Jerusalem. Sila'y nangangalunya at mga sinungaling. Pinapalakas pa nilang loob ng gumagawa ng masama. Kaya wala nang tumatalikod sa kanyang masasamang gawa. Naging katulad na sila ng mga taga-Sodoma at Gomora. Kaya ganito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat tungkol sa mga propeta. Halamang mapait ang ipapakain ko sa kanila at tubig na may laso naman ang kanilang iinumin sapagkat lumaganap na sa buong lupain ang kawalan ng pagkilala sa Diyos dahil sa mga propeta sa Jerusalem. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Huwag ninyong papakinggan ang mga propetang nagpapahayag sa inyo. Pawang kasinungalingan lamang ang sinasabi nila. Ang mga pangitain kanilang sinasabi ay kathang isip lamang nila at hindi nagmula sa akin. Palagi nilang sinasabi sa mga taong ayaw makinig sa akin, magiging mabuti ang inyong kalagayan. At sa mga ayaw tumalikod sa kasalanan, hindi ka daranas ng anumang kahirapan. Subalit isa man sa mga propetang ito'y hindi nakakakilala kay Yahweh. Wala man lamang nakarinig sa kanyang pahayag o sumunod sa kanyang utos. Ang puot ni Yahweh ay parang bagyong nagngangalit, parang nag-aalin po yung ipo-ipo na kanyang pababagsakin sa masasama. Hindi maalis ang puot ni Yahweh hanggang hindi niya na isa sa katuparan at nagaganap ang kanyang mahiwagang panukala. Sa mga huling araw ay mauunawaan ninyo ito. Sinabi ni Yahweh, hindi ko sinugo ang mga propetang iyan. Lumakad sila nang hindi ko inuutusan. Nagpahayag sila sa aking pangalan. Gayong wala naman akong sinabi sa kanila. Kung tunay nilang natutuhan ang aking mga salita, maipapangaral nila ang aking mensahe sa mga tao at sila'y magsisi at tatalikod sa kanilang masasamang gawa. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa iisang lugar lamang. Walang makakapagtago sa akin, makikita ko siya kahit saan siya pumunta.
sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Alam ko ang ginagawa ng mga propetang sinungaling. Ginagamit nila ang aking pangalan at ipinamamalitang binigyan ko sila ng pangitain. Kailan pa ba magbabago ang mga propetang ito na nagngangaral ng kasinungalingan at nagpapahayag ng pandarayan ng kanilang mga puso? Akala nila'y malilimot ako ng aking bayan dahil sa mga pangitaing sinasabi nila, gaya ng paglimot sa akin ng kanilang mga ninuno at naglingkod kay Baal? Kung nananaginip ang isang propeta, dapat niyang sabihin ito'y panaginip lamang. Ngunit kung narinig niya ang aking salita, ipahayag niya ito ng buong katapatan. Anong kaugnayan ng ipa sa trigo? Sabi ni Yahweh. Parang apoy ang aking salita at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. Ako'y laban sa mga propetang gumagamit ng salita ng ibang propeta at sinasabing iyon ang aking mensahe. Ako'y laban sa mga propetang kumakatha ng sariling salita at pagkatapos ay sasabihin galing iyon kay Yahweh. Ako'y laban sa mga propetang nagsasalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila sinugo at wala silang kabutihang magagawa sa bayang ito. Ayan, hanggang verse 32 po iyon. Ayan. Ito na pala. Sorry, mahaba pala itong ano. Ayan, mga sinungaling. Pagtuligsa sa mga propetang sinungaling. Well, ang galit talaga si Yahweh, no? Hindi lang sa kasamaang ginawa ng mga taga-Juda, ng mga Israelita. Galit siya sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. At isa pang ikinagagalit niya ay yung mga bulaang propeta. Yung ginagamit ang pangalan ni Yahweh na may sinabi raw siya na ganito, na kung ano-ano, na hindi naman totoo. Na hindi naman totoong nanggaling sa bibig ni Yahweh. At dito, sa bagay na ito, talagang kinakabahan ng gusto si Jeremias dahil napakaraming propeta ang nagsisinungaling. Sinasabi nila na yung mga sinasabi nila na may mga magagandang sinasabi sa mga tao na hindi naman totoo. Imbis na makatulong sa tao, yung mga tao nililigaw nila. At diyan galit na galit si Yahweh. Sapagkat napakaraming tao sa lupain, ito ang hindi tapat kay Yahweh. Totoo yun, yung mga propeta. Yung mga tao hindi na tapat kay Yahweh. Nagbago na sila ng paniniwala dahil sa Diyos-Diyosan. Tapos, papatungan pa yung pagtalikod nila kay Yahweh. Yahweh na yun ang mga kasinungalingang sinasabi ng mga bulaang propeta. Wala nang takot sa akin ang mga propeta at ang mga pari. Gumagawa sila ng kasamaang maging sa loob ng aking templo, ang sabi ni Yahweh. Talagang hindi natatakot na. Pinasasama nila ng gusto si Yahweh dahil nga yung mga binabanggit nila na sinabi ni Yahweh, wala namang katotohanan. Kaya magiging madulas at madilim ang kanilang landas. Ganon ang kasasapitan ng mga bulaang propeta na ito. Magiging madilim, madulas ang kanilang landas. Sila'y madarapa at mabubuwal. Padadalang ko sila ng kapahamakan. At malapit na ang araw ng kanilang kaparusahan. Ito ang sabi ni Yahweh. Yan ang sabi niya sa mga bulaang propeta na ito. Malaking kasalanan ang nakita kong ginagawa ng mga propeta sa Samaria. Sila'y nanghuhula sa pangalan ni Baal at inililigaw ang Israel na aking bayan. Kita mo rito, bulaang propeta na, tapos pinapatungkol pa nila yung kanilang mga sinasabi na binanggit daw ng mga Diyos-Diyosan katulad ni Baal. Inililigaw nila yung mga Israel sa katotohanan.
Ngunit mas lalo pang kasuklam-suklam ang namasdan ko sa mga propeta sa Jerusalem. Sila'y nangangalunya at mga sinungaling. Pinapalakas pa nila ang loob ng gumagawa ng masama. Kaya wala nang tumatalikod sa kanyang masamang gawa. Naging katulad na sila ng mga taga Sodoma at Gomora. Yung mga tao na ito, gumagawa na ng masama. Akala nila tama yung paggawa nila ng masama dahil na rin sa mga bulaang propeta na ito. Sinasabi na hindi naman sila, na hindi naman, na maayos naman yung ginagawa nila, pero kung sa totoo lang, kasamaan na yung ginagawa nila. Kaya ganito ang sinasabi ni Yahweh sa makapangyarihan, na makapangyarihan sa lahat tungkol sa mga propeta. Halamang mapait ang ipapakain ko sa kanila. Pakakainin daw niya ng halamang mapait. At tubig na may laso naman ang kanilang iinumin. Sapagkat dumaganap na sa buong lupain ang kawalan ng pagkilala sa Diyos dahil sa mga propeta sa Jerusalem. Kaya galit na galit talaga si Yahweh sa mga bulaang propeta na ito. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, huwag ninyong papakinggan ng mga propeta nagpapahayag sa inyo. Pawang kasinungalingan lamang ang sinasabi nila. Yun ang sabi ni Yahweh na sana wag basta-basta maniniwala sa isang propeta. Sasabihin naman ni Yahweh kung sino ang propetang inappoint niya talaga Yung ibang hindi naman binigyan ni Yahweh ng karapatan, mga bula ang propeta po yan. Ang mga sinasabi niyan, puro kasinungalingan, puro walang katotohanan. Subalit isa man sa mga propetang ito'y hindi nakakakilala kay Yahweh. Wala man lamang nakarinig sa kanyang pahayag o sumunod sa kanyang utos. Ang poti Yahweh ay parang bagyong nagngangalit, parang nag-aalim po yung ipo-ipo na kanyang pababagsakin sa masasama. Hindi maaalis ang puot ni Yahweh hanggang hindi niya naisa sa katuparan at nagaganap ang kanyang mahiwagang panukala. Ano po ba yung mahiwagang panukalang ito? Sa mga huling araw ay mauunawaan ninyo ito. Ang mahiwagang panukala yung mga taga-Israel na ito will be learning their lessons the hard way. Dahil nga masasakop sila ng isang bansa katulad ng Babylonia ng napakatagal na panahon hanggang sa umabot ito doon sa panahon na talagang magbalik loob sila ng tuluyan kay Yahweh. Sinabi ni Yahweh, hindi ko sinugo ang mga propetang iyan. Lumakad sila nang hindi ko inuutusan. Nagpahayag sila sa aking pangalan, gayong wala naman akong sinabi sa kanila. Kung tunay nilang natutuhan ang aking mga salita, may papangaral nila sa akin ang aking mensahe sa mga tao at sila'y magsisi at tatalikod sa kanilang masasamang gawa. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako. Dito, ang ganda na sinabi ni Yahweh, no? Talagang nilahadnan niya yung kanyang pagiging Diyos. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi na nanatili sa iisang lugar lamang. Walang makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta. Sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar sa langit at sa lupa. Alam ko ang ginagawa ng mga propetang sinungaling. Ginagamit nila ang aking pangalan at ipinamamalitang binigyan ko sila ng pangitain. Talagang alam ni Yahweh, ang ating Diyos, ang ating buhay na Diyos, ang lahat. Anumang kasinungalingan, ang sasabihin mo, hindi maikakaila sa kanila. Wala kang maitatago. Kailan pa ba magbabago ang mga propetang ito na nangangaral ng kasinungalingan at nagpapahayag ng pandaraya ng kanilang mga puso? Akala nila'y malilimot ako ng aking bayan dahil sa mga pangitaing sinasabi nila. Gaya ng paglimot sa akin ng kanilang mga ninuno at naglingkod kay Baal.
Kung nanaginip ang isang propeta, dapat niyang sabihin ito'y panaginip lang. Ibig sabihin, kung tunay kang propeta, kung ano yung vision mo, dapat sabihin mo kung paano mo nakuha yung vision niyan. Kung panaginip, sabihin mo sa panaginip. Kung narinig mo, sabihin mong narinig mo. Huwag ka manligaw ng tao. Ano ang kaugnayan ng ipa sa trigo? Parang apoy ang aking salita, sabi ni Yahweh, at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. Ako'y laban sa mga propeta gumagamit ang salita ng ibang propeta at sinasabing iyon ay aking mensahe. Dito talagang sinasabi na ni Yahweh, naggalit siya sa mga propeta at merong laang parusa para sa mga ito. Binanggit ni Yahweh rito, no? At yun nga, marami talagang nagpapahayag ng kung anong balita. Para bang nagmamarunong. Yan po ang mga bulaang propeta. Thank you po, Tata Bert. Tuloy na po tayo sa verse 33. Ang pasanin ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias, kung tanungin ka ng mga taong ito o ng isang propeta o pari, ano ang ipinapasabi ni Yahweh? Ganito ang isagot mo. Kayo ang nagiging pabigat kay Yahweh, kaya kayo'y itatakwil niya. Ang bawat propeta, pari o sino mang magsalita ng ang nakakabigat kay Yahweh ay paparusahan ko pati ang kanyang sambahayan. Ang sasabihin ninyo sa isa't isa, ano ang sagot ni Yahweh? O kaya, ano ang sabi ni Yahweh? Ngunit huwag na ninyong sasabihin kahit kailan ang ito ang nakakabigat kay Yahweh. Mabibigatan talaga ang sino mang gagamit ng mga salitang ito sapagkat binabaluktot niya ang salita ng kanyang Diyos, ang Diyos na buhay, ang makapangyarihan sa lahat, si Yahweh. Ganito ang sasabihin ninyo kung kinakausap ninyo ang isang propeta. Ano ang sagot ni Yahweh? O kaya, ano ang sabi ni Yahweh? Ngunit kapag ginamit pa ninyo ang mga salitang ito ang nakakabigat kay Yahweh, patapos kung ipagbawal ang paggamit niyon, kayo'y ituturing ko ngang pasaning nakakabigat at itatapon ko sa malayo kayo at ang lungsod na ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga ninuno. Ilalagay ko kayo sa kahiyahiyang kalagayan na hindi ninyo malilimutan habang buhay, at kayo ay hahamakin habang panahon. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Dito ang pasanay ni Yahweh. Pasanin talaga niya. No? Sinabi ni Yahweh kay Jeremias, kung tanungin ka ng mga taong ito o ng isang propeta o pare, ano ang ipinapasabi ni Yahweh? Ganito ang isagot mo. Kayo ang nagiging pabigat kay Yahweh, kaya kayo'y itatakwil niya. Ano po bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kasinungalingan. Yun po yan. Nagiging pabigat talaga kay Yahweh yung mga kasinungalingang sinasabi ng iba. Dahil marami ang naliligaw. Nagiging pabigat kay Yahweh yung bagay na yun. Nagiging hindi maganda yung bagay na yun. Ang bawat propeta, pari o sinumang magsalita ng nakakabigat kay Yahweh ay paparusahan. Dahil pagsisinungaling talaga yun. Pati ang kanyang sambahayan. Dapat ang sasabihin, ano ang sagot ni Yahweh? O kaya, ano ang sabi ni Yahweh? Ngunit wag na ninyong sasabihin kahit kailan ito ang nakakabigat kay Yahweh. Mabibigatan talaga siya dahil pagsisinungaling po yun. Hindi pagsasabi ng totoo. Okay na. Thank you po, Tata Bert. Ayan po.
So, lipat na po tayo sa next chapter, chapter 24. Ayan. 23 pala, Opo. mahaba pala 23. No? Opo. Mukha na nga po. Ayan, 2 chapters. Ayan. Chapter 24. Aral mula sa mabuti at sa masamang igos. Yung igos nga po pala, yan yung fig tree. Yeah. Igos. Yes. Pagkatapos gapiin. Pagkatapos gapiin at dalhing bihag sa Babylonia ng Haring Nebuchadnezzar, si Haring Jeconias, na anak ni Jehoiakim, kasamang mga pinuno, mahuhusay ng manggagawa at mga panday ng Juda mula Jerusalem patungong Babylonia, ipinakita sa akin ni Yahweh ang 2 basket ng igos sa harap ng templo ni Yahweh sa isang pangitain. Napakaganda ng mga igos sa unang basket. Mga unang nahinog na bunga. Ngunit, napakasasama naman ng igos na nasa pangalawang basket at hindi na maaaring kainin. At tinanong ako ni Yahweh, Jeremias, ano ang nakikita mo? Sumagot ako, mga igos po. Napakagaganda ng nasa unang basket, ngunit napakasasama ng nasa isang basket at hindi na maaaring kainin. Pagkatapos ay sinabi sa akin ni Yahweh, akong si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi, katulad ng mabubuting igos na iyan, ang mga taga-Juda na dinalang bihag sa Babylonia ay itinuturing kong mabubuting tao. Pangangalagaan ko sila at ibabalik balang araw sa kanilang lupain. Patatatagin ko sila at hindi lilipulin. Itatanim at hindi bubunutin. Makikilala nila na ako si Yahweh. Sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos, sapagkat buong puso silang magbabalik loob sa akin. Ngunit, kung paanong hindi makain ang napakasasamang igos, sabi ni Yahweh, gayon din ang gagawin ko kay Haring Sedekias ng Juda, sa kanyang mga pinuno at sa mga natira sa Jerusalem na nananatili sa lupain ito, pati ang mga nanirahan sa Ehipto. Sila'y katatakutan sa lahat ng kaharian sa sanlibutan. Hahamakin sila at ang pangalan nila'y magiging bukang bibig sa pag-alipusta at pagsumpa kahit saan sila mapunta. Daranas sila ng digmaan, taggutom, at salot hanggang sa lubusan silang mawala sa balat ng lupa, sa lupaing ibinigay ko sa kanila at sa mga ninuno nila. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa po Diyos. sa Diyos. Dito, no? Bilanggit na ni Yahweh yung 2 uri ng igos. Yung una ay yung maganda o masarap, something like that. Nire-represent nito yung mga taga-Juda. Sinakop kasi na Babylonia ang Juda eh. So nire-represent nito yung mga taga-Juda na dadalahin sa Babylonia. Bibihagin papuntang Babylonia. Kasama rito si Jeconias. Si Haring Jeconias ay anak ni Jehoiakim. Mabuting hari kasi si Haring Jeconias. Ito, dinala ito doon sa Babylonia. Kasama yung mga alala niya o kung ano-ano pa. Actually, pinalitan niya yung tatay niya at naging hari siya for 3 months and 10 days lang. Dahil sinakop na nga ng Babylonia yung Juda. Dinala siya kasama ng iba pang mga bihag sa Babylonia. At doon, nakulong siya ng 37 years bago siya pinakawalaan. Noong pumalit kay Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pinakawalaan siya at nung pinakawalaan siya, hindi na siya tinrato bilang bilanggo. Tinrato na siya na isang royal guest. Binigyan siya ng sariling bahay. Talagang may sweldo pa ha. Wow. Talagang tinrato isang royalty.
Bakit ganun ang naging pakikitungo na? Kaya nga naging mabuting bunga na igos yan eh. Dahil yung linya po ni Jesus, yung genealogy ni Jesus nangga dumaan po dyan kay Jeconias, kay Haring Jeconias. Nagkaroon siya ng pangalan ng anak ay Saltiel, at yung Saltiel naman nagkaroon ng anak na ang pangalan Zerubbabel, something like that. Na kung titignan nyo yung genealogy ni Jesus, kasama po si Haring Jeconias doon. Yan. Talaga naging maganda naman eh. Actually, for 70 years silang naging bihag sa Babylonia. At sa tagal ng panahon niyan, nakita nila sa kanila naramdaman yung katotohanan ng pagiging Diyos ni Yahweh. Kaya nga binanggit dito na yung pagbabago nila totoo eh. Kaya sila ang noong ibalik na sila sa Juda, sila ang magtatayo muli ng Juda, pati na yung templo doon. Sila ang magandang igos o magandang pigs. At meron binanggit din dito yung masamang pig o masamang igos. Binanggit din ang pangalan ni Sedekias. Actually, noong ang iniligay na hari after ni Jeconias na iyan, si Sedekias, hindi naging magandang hari sa Sedekias. Talagang grabe. Ang yung pagiging pagsamba niya sa mga idols. Grabe talaga. Kaya grabe rin nang mamatayan siya. Binulag si Sedekias, binulag siya sa harap mismo ng kanyang mga anak. At namatay siya ng kalunos-lunos na kamatayan. Masamang igos kasi siya, masamang bunga. Kaya ganyan. Doon siya namatay sa Ehipto ata eh. Marami, may mga iba pa kasi na na tumakas. Katulad ni Jehoahaz. Tumakas yan eh. Pumunta ng ng Egypt eh. Doon namatay yan, binato yan doon. Kaya yung ibang mga tumakas noon sa Egypt, ibig sabihin, tumakas sila doon sa mga bansa na kalaban mismo ng Juda. Okay lang yung mga bansa na hindi kalaban ng Juda eh. Pinabalik yan mga yan, bumalik naman. Pero yung mga katulad yan, pumunta ng Assyria, pumunta ng Egypt, nagkandamata yung mga yan. Yan ang kasama doon sa masamang igos. Dala na sila ng digmaan, tagutom at salot hanggang sa lubusan silang mawala sa balat ng lupa. Sa lupaing ibinigay ko sa kanila at sa mga ninuno nila. Yan ang nangyari. So, bali Bert dito, masarap at magandang igos pa rin kahit na dinala sila sa Babylonia. Parang May dahilan eh. may dahilan. Kaya parang nailigtas sila sa okay. Tsaka yung mga iyon, natuto sila. Opo. Tinanggap na nila na yung tagal ng panahon. Tadhana nila na gano'n talaga. Tapos nandoon pa yun na sa linya ni Jesus. Opo. Genealogy ni Jesus, gano'n. Talagang natadhana no? Opo. Ano ba yan? Prophecy na. Prophecy. Opo. Kaya ito Bert in 25-38 verses. Kaya pa ba natin yan? 15 minutes lang. Ikaw Bert. Pwede, sige. Pwede, tuloy po natin. Tuloy na natin. Yan, sige. Dadagdagan na po natin ng isa pang chapter, ha? Yes. Opo. Chapter 25. 70 taon ng pagkaalipin sa 70 years talaga, no? sa Babylonia. Yes. Itong pahayag na tinanggap ni Jeremias tungkol sa mga taga-Juda noong ika-4 na taon ng paghahari ni Jehoiakim, anak ni Josias ng Juda, at unang taon naman ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. Ganito ang sinabi ni Propeta Jeremias sa lahat ng mga taga-Juda at mga naninirahan sa Jerusalem. Sa loob ng 23 taon,
Mula pa noong 13 taon ng paghahari sa Juda ni Josias na anak ni Amon hanggang ngayon, patuloy kong sinasabi sa inyo ang mga ipinahayag ni Yahweh. Subalit ayaw ninyong pakinggan. Hindi ninyo pinansin o pinakinggan ang mga propetang sinugo niya. Sinabi nila na talikuran na ninyo ang masama ninyong pamumuhay at likong gawain, upang sa gayoy manatili kayo habang panahon sa lupain ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga magulang. Sinabi nilang huwag kayong sasamba at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong aalabihin ang puot ni Yahweh dahil sa pagsamba ninyo sa mga Diyos-Diyosang nililok ng kamay. Kung sumunod lamang kayo sa Kanya, sana'y hindi niya kayo pinarusahan. Ngunit hindi kayo nakinig kay Yahweh. Ginalit ninyo siya dahil sinamba ninyo ang mga Diyos-Diyosang inyong ginawa. Kaya naman, naganap sa inyo ang kapahamakang ito. Kaya ito ang sabi sa inyo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Dahil sa hindi ninyo pagsunod sa aking mga salita, tatawagin ko ang mga bansang nasa hilaga, pati ang aking lingkod na si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Tinawag dyan kadyang lingkod. Lingkod, opo, yun. O, malinaw yan. Sasalakay nila ang bansang ito at lahat ng bansang nasa paligid. Wawasakin ko ng lubusan ang mga ito at kasisindakan ng lahat ang kanilang sinapit. Hahamakin sila ng makakakita sa kanila at mananatiling wasak ang lupain habang panahon. Patatahimikin ko ang himig ng kagalakan at katuwaan. Hindi na rin maririnig ang masasayang tinig ng mga ikakasal. Hindi na maririnig ang ingay ng gilingan. At maglalaho rin ang liwanag ng mga ilawan. Madudurog ang buong lupain at walang mapapakinabangan. Ang kanyang mga mamamayan ay aalipinin ng hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. Pagkaraan ng 70 taon, paparusahan ko naman ang hari ng Babylonia at ang kanyang mga mamamayan dahil sa kanilang kasamaan. Ibabagsak ko ang bansang iyon at hindi na makakabangon kailanman. Magaganap sa bansang iyon ang lahat ng sinabi ko laban sa kanila. Lahat ang nasusulat sa aklat na ito na ipinahayag ni Jeremias laban sa lahat ng bansa. Gagawin silang mga alipin ng maraming bansa at mga tanyag na hari. Gagantihan ko sila ayon sa kanilang mga ginawa. Ayan. Dito, binanggit naman dito sa chapter 25. Yung tungkol sa mga pahiwatig na, sa mga propesiya na ipinapasabi ni Yahweh through Jeremias sa mga taga-Juda. Ang problema, napakatigas talaga ng ulo ng mga taga-Juda. Ayaw maniwala. Nagpatuloy sila sa kanilang paggawa ng kasamaan. Wars na ginawa nila, binaliwala nila si Yahweh. Hindi lang nila sinunod ang mga tagubilin o mga babala ni Yahweh. Binastos pa nila si Yahweh. Paano pambabastos? Pinalitan nila si Yahweh ng isang Diyos-Diyosa na gawa lang ng kanilang kamay. Binihisan at yun ang sinamba nila. Galit na galit si Yahweh sa bagay na yan dahil pang-iinsulto yan sa kanyang pagiging Diyos. Dito binanggit din si Hosias, mabuting hari yan si Hosias Pero yung tatay niya na si Amon, yun ang hindi magandang hari Yun nga, binabanggit dito na ayaw talaga nila kung pinakinggan lang sana ng mga taga-Juda, yung mga babala ni Yahweh, hindi nila aabutin yung pagkawasak ng kanilang bansa na yan. Hindi sila magkakahiwalay, hindi marami ang sa kanila'y mamamatay. Ang problema, napakatigas ng ulo nila. Kaya ito ang sabi sa inyo ni Yahweh na makapangyarihan. Dahil sa hindi ninyo pagsunod sa aking mga salita, tatawagin ko ang mga bansang nasa hilaga, pati ang aking lingkod na si Haring Nebuchadnezzar. So may posibleng ginawa ang Diyos
para makumbinsi si Haring Nebuchadnezzar na sakupin ang Babylonia. Sakupin ang Juda. Salakayin sila, wawasakin ko ng lubusan ng mga ito at kasisindakan ng lahat ang kanilang sinapit. Actually, hindi lang Juda ang sinakop ng Babylonia. Marami pang bansa na ikakalaban din ng Juda noon na kinakailangang mawasak din dahil yung mga paniniwala ng mga tao na nandoon iba rin. At mas ginusto rin ni Yahweh na pati sila ipatalo, ipasakop sa Babylonia. Ang isa pang dito sa sinabihan din ni Yahweh na pati ang Babylonia ay darating ding madudurog din ang Babylonia at mawawala rin sa mapa. Bakit ganon? Dahil ang Babylonia po, iba rin ang dinidiyos nila. Iba, Diyos-Diyosan din ang inaano nila. So, ginamit lang talaga ni Yahweh. Kailangan niya kasing gamitin ang Babylonia para matalo ang Juda. Opo. Hard way nga yung Yes, Then, nung maganap na yung 70 years at talaga nakita na ni Yahweh ang pagbabago ng mga taga-Juda na bihag sa Babylonia, kumausap na naman o kumasapakat na naman ang Diyos ng isang bansa na sasakop at wawasak naman sa Babylonia. Bakit kanyo? Dahil ang Babylonia nga iba rin, Diyos-Diyosan din ang inaano niyan. Ang sinakop niya, Persia. Yung sasakop, Persia, si Haring Cyrus the Great. At least ang Persia, may mga tao dyan, may mga mamamayan dyan na ang Diyos nila si Yahweh. Kaya pinayaan niya. Kumbaga sa hindi lahat may mga marami doon na na ang ginudiyos si Yahweh din. Kaya gano'n. Sorry, Tata Bertus. Chinek ko, ano ba yung Babylon ngayon? Ano pala siya? Iraq. Opo, Iraq. Kasi binanggit niya dito, talagang totoo ang Biblia binanggit niya dito, ibabagsak ko ang bansang yun at hindi na makakapagod kailan. Tapos nung research ko, puro na lang siya Yun nga, di ba po? Actually, nagkawatak-watak rin yan Opo. Yung niya. Even yung Israel Israel, opo. Hindi yan yung dati din noon. Nahati-hati. Iba na po. Okay. Ayun, kasi yan, Babylonia, yan ang dating Mesopotamia actually. Mesopotamia. Pero isa sa city doon ang Babylonia. Pero yung kabuuan talaga yung Mesopotamia, yan ang Iraq. Noon. Opo. Tapos, ito namang Persia, yan ang Iran ngayon. Opo, tama. Tapos hindi na makakabangon. Hindi naman po sana, di ba parang ang dating laging magulo sa kanila. Up to now. Tsaka nawala na talaga yung Babylonia. Opo. Nawala na. Napalitan lang yan ng ibang Opo. Ibabagsak ko ang bansang iyon at hindi na makakabangon. Kita mo naman, pati Babylonia. Iba kasi ang religion din ng Iba ang Diyos-Diyosan din ang inaano nila dyan. Puro ruins. Kaya talagang nakalinya rin na wasakin. Medyo dinilay lang niya sa Babylonia dahil ginamit niya Opo. Thank you, Tata Bert. Tuloy po natin. Verse 15. Ang matinding puot ni Yahweh. Ito ang mga sinabi sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kunin mo sa kamay ko ang kopang ito na puno ng alak ng kapuotan at ipainom mo sa lahat ng bansang papupuntahan ko sa iyo. Iinumin nila ito, sila'y malalasing at mababaliw sa tindi ng parusang ipadadala ko sa kanila. Kaya kinuha ko ang kopa sa kamay ni Yahweh at ipinainom sa lahat ng bansang pinapuntahan niya sa akin. Pinainom ko ang Jerusalem at ang mga lungsod ng Juda kasama ng kanilang mga hari at mga pinuno upang sila'y mawasak ng lubusan at maging nakakatakot pagmasdan. Sila'y kukutyain at ang mga pangalan nila'y gagamiting pansumpa. Nanatili silang gayon hanggang ngayon. Pinainom ko rin ang Paraon, hari ng Ehipto,
pati kanyang mga lingkod at pinuno, lahat ng kanyang nasasakupan, at ang mga dayuhang nakikipamayan sa kanila. Gayon din ang lahat ng hari sa lupain ng Uz, at lahat ng hari sa lupain ng mga Filisteo na taga Askalon, Gaza, Ekron, at ang natira sa Asdod, ang Edom, Moab, at ang mga anak ni Amon, lahat ng hari sa Tiro, sa Sidon, at sa mga pulo sa ibayong dagat, sa mga lungsod ng Dedan, Tema, Bus, at lahat ng nagpaputol ng kanilang buhok, lahat ng hari sa Arabia, at ng magkakahalong liping nasa disyerto, lahat ng hari ng Zimri, ng Elam at ng Medya, lahat ng hari sa Hilaga, malayo man o malapit, at lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos nilang lahat, ang hari ng Babylonia, ang huling, special po talaga ang huling iinom sa kopang ito. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, sabihin mo sa mga tao, uminom kayo at magpakalasing hanggang sa kayo'y magkandasuka. Mabubuwal kayo at hindi na makakabangon. Sapagkat dumarating na ang digmaang padala ko sa inyo. Kapag tinanggihan nila ang hawak mong alak, sasabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh na kailangan inumin ninyo ito. Una kong paparusahan ang lungsod na tinawag sa aking pangalan. At paano kayo makakaligtas sa parusa? Hindi kayo makakaligtas sa parusa sapagkat padadalhan ko ng digmaan ang lahat ng naninirahan sa lupa. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Kaya sabihin mo sa kanila ang lahat ng aking sinabi. Si Yahweh ay magsasalita mula sa kaitaasan, mula sa kanyang banal na tahanan. Dadagundong ang kanyang tinig sa kalangitan at aalingaw-ngaw sa buong daigdig gaya ng sigawan ng mga lalaking gumagawa sa pisaan ng ubas. Ang ingay ay aabot sa lahat ng panig ng sanlibutan, sapagkat hahatulan niya ang mga bansa, gayon din ang buong sangkatauhan. Ang masasama ay kanyang lilipulin, ito ang sabi ni Yahweh. Ganito ang sinasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Ang sakuna ay lumalaganap na sa bawat bansa, parang malakas sa bagyong dumarating mula sa pinakamalayong panig ng sanlibutan. Sa araw na iyon, ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay ng mga pinatay ni Yahweh. Hindi na sila tatangisan, titipunin o ililibing. Magiging dumi na lamang sila sa ibabaw ng lupa. Tumangis kayo, mga pastol. Umiyak kayo ng malakas. Maglagay kayo ng abo sa inyong ulo, kayong tagapag-alaga ng kawan. Oras na ng pagtungo ninyo sa patayan at papatayin din kayong gaya ng mga tupa. Walang matatakbuhan ng mga pastol. Hindi makakatakas ang mga tagapag-alaga ng kawan. Pakinggan ninyo ang iyakan ng mga pastol at ang pananagisan ng mga tagapag-alaga ng kawan. Sinasalaki ng Yahweh ang dating matiwasay na pastulan. Ang lahat ng tupa sa kawan ay pinuksa dahil sa matinding puot ni Yahweh. Iniwan niya ang kanyang bayan gaya ng isang leon na umalis sa kanyang yungin. Naging ilang ang lupain dahil sa digmaan at matinding puot ni Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Dito talaga, grabe yung pagkapuot ni Yahweh sa mga bansa, no? Sa mga bansa na iba, na naging masama dahil nga iba ang sinasamba nilang, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Binanggit na, no? Yung mga bansa na yun, inisa-isa, ang dami. Yan, mga dayuhan, pati yung mga dayuhan, no? Lupain ng Uz, lahat ng hari, lahat ng mga hari dyan, Pilisteo, hanggang, basta napakaraming bansa, at lahat ang ginamit ni Yahweh para gerahin ang lahat ng ito,
para mawasak din ng mga ito dahil iba ang Diyos-Diyosan yan at napakasama rin ng mga tao dahil nga sa Diyos-Diyosan sila sumasamba. Babylonia po ang ginamit ni Yahweh. Kaya dito, pagkatapos nilang lahat, ang hari ng Babylonia ang huling iinom sa kopang ito. Dahil iba rin ang Diyos-Diyosan din kasi ang Babylonia, inibang hinuli nga lang niya. Pagkatapos sinabi ni Yahweh ang makapangyarihan sa lahat ng Diyos ng Israel, sabihin mo sa mga tao, uminom kayo at magpakalasing. Dahil iba rin ang ano nila Yung mga taong yan ay puro Diyos-Diyosan din ang inaanla. Kaya gusto rin ni Yahweh malasing sila para madali na rin sila. Kaya mabibilang sila sa mga patay na rin Kaya sabihin mo sa kanila ang lahat ng aking sinabi. Si Yahweh ay magsasalita mula sa kaitaasan, mula sa kanyang banal na tahanan, dadagundong ang kanyang tinig sa kalangitan, at aalingaw-ngaw sa buong daigdig gaya ng sigawan ng mga lalaking gumagawa sa pisaan ng ubas. Ang ingay ay aabot sa lahat ng panig ng sanlibutan, sapagkat hahatulan niya ang mga bansa, gayon din ang buong sangkatauhan. Ang masasama ay kanyang lilipulin. Ito ang sabi ni Yahweh. Dito binanggit din yung tungkol sa mga tungkol sa mga pastol. Actually, yung mga pastol na yan ay mga leader din ng mga grupo, ng mga tribo. Noon kasi sa may mga tribo-tribo sa disyerto Yan yun, yung mga pastol na yan. May mga grupo-grupo din yan, parang baryo or something na anong ganyan. Yung mga kalat na mga grupo-grupo o kung ano man ano ng mga tao, iba rin ang Diyos-Diyosan mga yan. Kasama rin sila sa paiinumin ng alak ni Yahweh. Meaning, kasama rin sila sa mga parurusahan. Yun ang ibig sabihin ng pastol, mga pastol niyan. Pati sila mamamatay din. Sinalakay na ni Yahweh ang dating matiwasay na pastulan. Ang lahat ng tupa sa kawan ay pinuksa dahil sa matinding puot ni Yahweh. Talagang ang puot ni Yahweh, doon lang talaga sa Diyos-Diyosan. Wala naman kasi katotohanan talaga yung Diyos-Diyosan. Bakit yun ang sinasamba nila? Doon yung galit ni Yahweh ng gusto dyan. Yan. Thank you po, Tata Bird. Ayan. So, para dito po sa tatlong chapters, thank you po at nakatatlong chapters po kami ngayong gabi, kung mapapansin nyo naman po, lahat ng binabasa, pakiramdam nyo baka paulit-ulit si Yahweh, pero kaya lang naman po siya paulit-ulit dahil paulit-ulit din pong matitigas ang ulo ng mga Israelita, ng mga taga-Juda, ganyan. So, lagi ko rin po nababanggit namin dito na kung tingin nyo yung buhay nyo paulit-ulit, hindi na kayo nakaka-progress, nakakaulong sa mga hindi magagandang bagay. Baka may kailangan kayong baguhin sa mindset, sa lifestyle, o di kaya bumalik kayo sa Kanya. Kasi yan yung mga nawawalang, di ba, makonek ko lang sa pagpapastol, mga nawawalang tupa, di ba? Yun ang sinasabi. Yung pag nawawala kayo, pwede naman kayo bumalik, humingi lang kayo sa Kanya ng tawad, dahil ang tigas sa ulo nyo. Kasi isa sa mga, hindi ko alam kung ano tawag doon, Tata Bert, pero yung values na tinuturo, kahit naman saan na, yung obedience sa Diyos, di ba? Yung pagsunod, yun naman ang, ever since naman, ng pag kay Adam at Eva pa lang hindi na sila sumunod sa iniutos niya. Nagkaroon ng 10 utos kay, naku baka magkamali na naman po ako kay Noah o kay Moises. Basta po, yung 10 utos, di ba? Maraming simula sa Genesis hanggang sa dulo, may mga sinasabi yang si Yahweh. Nung sa New Testament, ang Diyos na nagsabi at sinamarisan niya. So tayo, kahit nga bilang tao, di ba, kung may mga magulang kayo, yun, sumunod sa ano yung dapat at tamang gawin. Kasi, hindi naman, never naman pinangarap ni Yahweh na mapahamak tayo. Lahat ng nangyayari sa buhay natin na hindi maganda, ay tayo po ang may kasalanan, tayo ang nagdesisyon. So, pag na-realize natin yun, balik tayo sa Kanya,
At bawat desisyon na nang gagawin mo, sa Kanya ka unang pupunta. Para, di ba, magaan, magiging tama, magiging malinaw ang iyong pag-iisip. Yun lamang po sa akin. Dito po sa binasa natin na ito, isa lang po naman talaga ang nais ng Diyos. Kilalanin mo siya, sambahin mo siya, tangkiliin mo siya, mahalin mo siya. Yun lang po naman. Yun lang ang dapat nating gawain. Pero minsan, dahil tao nga tayo, nagkakaroon tayo ng pagkakamali. Sana yung ating pagkakamali, kilalanin din natin na nagkamali tayo. Pwede naman tayong humingi ng tawad. Huwag yung magmamakatigas tayo. Ang Diyos, ang may likha ng lahat. Kaya, wala tayong dapat na sandigan kundi siya lang. Wala nang iba pa. Siya ang may gawa ng lahat. So bakit gagawa ka pa ng Diyos-Diyosan na kagaya ng ginawa ng mga ng mga taga-Juda nito at ng iba pang mga bansa? Talagang magtatampo ang Diyos pag ganyan ang ginawa mo. Talagang kinakailangan talaga, no? Kung may nagawang kasalanan, magbalik loob lang. Magbalik loob po tayo at matutuwa ang Diyos pagka muli kang lumapit sa Kanya at siya at ibinalik mo yung iyong pagtatangit sa Kanya. Tuwan-tuwa ang Diyos sa ganyan. Kaya sana po, no, sa iba dyan na medyo nawala sa linya, ibalik nyo lang po sa tamang linya yung inyong paglalakad papunta sa Diyos. Ganun lang po ang ating dapat na gawain. Huwag nating ipilit yung hindi magandang bagay sa ating buhay. Hanapin po natin ang Diyos dahil siya, sa totoo lang, ang dapat na lahat sa atin. Yun lang po masasabi. Salamat po. Thank you, Tata Bert. Mamayang gabi po, meron pong online prayer vigil, 10 o'clock. Sa mga gusto po manood ng replay, lalo na po yung pinag-usapan namin ng Biyernes, napakaganda po. From religion to relationship. Yan. Meron po replay sa YouTube, Anthony Vivero-EGT, and sa Facebook din po. Ito lang po yung Facebook ni Senyor Anthony Vivero na Facebook page po, ha. And tomorrow po, Tata Bert. At bukas, sabayan nyo kami ni Tita Herme, no? Yung Novena prayer ni Tita Herme, 8 o'clock nga lang yun. Pero pwede naman dahil live, no? Kahit na wala po kayo rito sa center. Then, yung 164th lecture po natin yan. Isa na naman propeta yung tatalakayin po natin doon sa lecture na iyon. Maraming po salamat sa inyong pakikinig, panonood ngayong gabi. Salamat po. God bless po.